Magandang umaga po, Nathan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Kung anumang oras ito mapapanood mo, balang araw, kung nasa tamang edad ka na or nakakaintindi ka na, nasa tamang pag-iisip ka na. Ito lang masabi ko sa anak. Anak, sorry, maraming sorry po sa iyo ha. Sapagkat nung dumating yung time na dito ka sa akin, 1 taon at 2 buwan at dalawang araw nandito ka nakatira sa amin. Nung time na kinuha ka ni mama mo, hindi talaga kita na ipaglaban at ni Lola sapagkat 3 years old ka pa lang nak. Wala pa kaming karapatan pagdating sa DSWD. Pagdating sa batas ng mundong ito, wala pong karapatan si tatay o sino paman na mag-angkin kundi ang nanay lamang. Nak, pasensya ka na nak. Nung kinuha ka dito, ganun paman. Hindi ko sana gusto na kunin ka. Pero napilitan akong ibigay ka sa kay mama mo. Kahit umiiyak ako na ibinigay ko sa ikaw kay mama mo. Umiiyak ako noon, pati si Lola. Sobrang hagulhol ni Lola at sa akin. Halos ilang linggo, araw at gabi. Umiiyak kami ni Lola. May minsan hating gabi, madaling araw, umiiyak kami ni Lola dahil sa hinagpis namin na nawala. Kinuha ka ni mama mo. Alam mo nak, itong masasabi ko nak sa'yo, sana darating ang panahon na mapapanood mo ito at maintindihan mo ako at kami dito. Dahil nak, si mama mo nak, sa totoo lang nak, nung binigay ka sa akin, talagang para siyang tumae na pag katapos niya tae, tinalikuran niya yung kanyang tinaihan. Parang ganon yung ginawa sa'yo, nak, ni mama mo. Nung kinuha kita hanggang sa nandito ka na sa akin, ni tawag o video call, ayaw niya makipag-video call sa'yo. Di ko alam nung time na yun na umuwi si Mami Linlin, ilanan mo na sabi na tumawag siya, kung hindi ako nagkamanli, Enero o Pebrero yon, year 2023 na yon at 22 year 2022 kung hindi ako nagkakamali. Yun, tumawag siya sa kay tumawag si Linlin. Ngayon, ang dami niyang dahilan. Sabi niya, nasa MC pa kasi siya nung nagtatrabaho daw. Sabi niya, hindi ako atilin hindi ako kipag-usap kay Tantan kasi nasa biyahe ako. Yun, di ko alam bakit ayaw niya makipag-usap sa iyo. Di ko alam baka may tinatagon siya o ano. Hindi ba pwede makipag-usap na nasa van, nakasakay ka, di ba pwede makipag-usap? Hindi naman nga yung video call eh. Lamang tawag, ayaw niya makipag-tawagan sa'yo. Di ko alam kung sinong tinatago niya. Ngayon, nung time na gustong gusto ko na makausap ka, nung nagkasakit ka, nung nadoktor ka dito, wala siyang pakialam, wala siyang kontak dito. Yung time na gusto ko magtanong ng mga vitamins mo, wala siya dito, hindi siya makontak, in-block ako, lahat ng account ko in-block, halos kami lahat in-block dito ni mama mo. Ngayon, yun ang pag hinagpis ko, kinahimutukan ko talaga na sobrang sakit ng aking naramdaman. Kasi nung time na dami siyang mga dahilan na hindi makipag-usap sa'yo. Samantala nung dyan ka sa kanila nung araw, 1 to 2, dyan ka nakatira sa kanila. Anytime na pwede ka tawagan, pwede ka matawagan nila. Pero nasaan sila? Hindi sila tumatawag dito sa amin. Gusto namin na tumawag sila. Kahit lahat ng pamilya niya gusto niya tumawag, mas lalo siya. Pero siya ayaw tumawag niya, pati yung mga pamilya niya. Pero ngayon, pag nandyan ka sa kanila, kinukuha kanila, kahit picture, ayaw nila magpasa sa akin. Ayaw nila pagkausap sa akin. Ngayon, nung doon siya sa MC, nagtrabaho, sobrang dami niyang dahilan na wala daw siyang hindi siya makapagtawag, wala siyang load, wala siyang cellphone. Pero samantalang time na may cellphone naman siya na noon. Tapos hiniram kasi niya yung cellphone na Ate Joy niya. Ngayon,
sinasabi pa rin niya wala siyang cellphone. Bakit sino bang tinatago niya nung time na yun? Kaya marami din naglalaro yung sa isip ko, bakit hindi siya nagkikipag-usap sa'yo. Baka sabi ko mayroon siyang tinatago, di natin alam. Tapos ngayon nung time na dumating na Enero yata yun o Enero 2023 kung hindi ako nagkakamali, umano pala siya, umalis na daw siya doon sa MC. Kasi yung dahilan niya, umalis ako sa MC kasi yung may-ari daw ng MC, yung kanyang amo daw, aswang pala daw, inaswang daw siya. Talagang balahibo daw yung amo niya, hindi ko alam kung yung lalaki o babae, inaswang daw siya. Kaya nung time na yun, kinabukasan, umalis daw siya doon sa MC, tapos hindi na niya kinuha yung sahod. Ewan ko lang kung totoo yung sinasabi niya, na aswang daw si MC, yung amo niya. O baka siyang nagpaaswang, di natin alam ano lang sinasabi niya, o totoo ba sinasabi niya, o nagbubulaan siya. Yun, yung mga dahilan niya. Tapos nung nag-alis siya, nagtrabaho siya sa LCC yata yun, halos hingi pa siya kay kay Mami Linlin mo sa pang ano daw, pang ano niya, pang ano sa uniform. Daming nasasabi niya wala daw siyang pang uniform, ganito, gastusan. Yun, nung time na yun, nangi pa siya doon kasi panggastos daw niya, kasi doon daw siya sa kaibigan niya nag-upa ng bahay yata, nakitulog. Ngayon nung time na yun, sinabi niya na nung nakatrabaho na rin siya, halos nung simula nung kinuha ko siya, wala po siya, hindi siya nagpadala ng kahit pisong duling talaga, wala siyang padala sa'yo. Nung time na hospital ka, nung kailangan niya ng comfort mo, wala siya nung time na yon. Ngayon, nagtataka ko, nung dumating yung isang taon at 2 buwan at 2 araw ka dito sa bahay, doon, bigla na lang sumulpot siya dito. Pumunta dito, hindi nagpaalam na pumunta dito at kukunin ka na. Yun pala, sabi niya, kunwari pa siya na ano ka, binata naman ikaw, ako dalaga din. Pero tapos hindi pala siya nagsusumbong na may asawa na pala siya. At kaya pala yung pagdating niya dito, halos kasinungalingan sinasabi niya na mag-i-stay na daw siya, hindi daw siya magtatrabaho, ganito. Yun pala, kaya pala yung pumunta dito, hindi naghubad ng jacket kasi buntis na pala siya. Hindi siya kunwari, tapos nung pumunta kami doon, pagbago-bago siya ng mga malaking para hindi siya malata na buntis. Yun ang pangluloko niya, pang niya sa amin dito ni Lola, ni Mama. Na halos nasaktan talaga kami na kahit ayaw mo sumama, talagang pinilit ka niya na kukunin. At binigay kita, kahit umiiyak ang puso't isipan ko, umiiyak, magulol ako, binigay kita, kinarga kita sa motor na inarkila nila arkila nilang motor papuntang San Andres. Yun, ibinigay kita na dahil alam ko, gaya nga sabi ni Mama na ipapapulis daw ako, ipapadampot ako sa pulis kundi kita ibigay, nak. Sana maintindihan mo si Papa, nak.